What's up guys? Boss Joms TV nga pala. Habang tumatagal guys, palala ng palala yung mga tumatakbo dito sa Pilipinas, no? Dati yung mga tumatakbo, nakulong na pero tumatakbo pa rin bilang isang senador, ganyan. Yung iba naman artista, tumatakbo rin ng senador, 'di ba? Yung iba naman, meron din mga boksingero, tumatakbo bilang presidente, 'di ba? Kumbaga palala ng palala yung yung mga standard dito sa Pilipinas. Biro mo ngayong taon naman, mas lalong lumala pa, 'di ba? Kung dati puro artista, ngayon naman guys, puro influencer na, no? Yung iba meron naman mga kaso. Tulad na nga lang nito guys, yung unang-una, influencer muna tayo. Ang unang-unang influencer guys na tinutukoy ko is itong si Diwata. Yan, sa mga hindi nakakaalam ha, si Diwata po is nakilala ito sa pagbebenta ng Diwata Pares Overload. Yan, dahil sa kanyang paresan. Yan, sa ngayon guys, is tumatakbo na po siya ilang isang vendor party list sa darating na eleksyon sa 2025. Then ang pangalawa naman guys na tumatakbo na influencer is itong si Rosmar. Yan, si Rosmar guys is tumatakbo bilang isang konsehal ng Maynila. Yan, isa rin po itong influencer guys, si Rosmar. Then ang pangatlo naman guys, itong si Pastor Kibuloy. Yes po, si Pastor Kibuloy po is tumatakbo na ngayon bilang isang senador sa 2025. Ganong kalala na guys, ganong kalala na yung politika dito sa ating bansa, no? Biro mo, yung mga ganyan tao, 'di ba? Si Kibuloy meron pang hinaharap ngayon na kaso dito sa Senado, pero nakakatakbo pa rin siya bilang isang senador, 'di ba? Parang nakakaloko naman 'yon. May mga kaso ka, umaandar pa yung kaso mo, pero nakapaghain ka pa ng kandidatura mo bilang isang senador, no? Di ko alam kung gaano kaluwag yung batas dito sa Pilipinas natin. Parang only in the Philippines lang eh. 'Di ba? Yung mga ganyang pangyayari. Hindi ko sure kung nangyayari dito sa ibang bansa guys ha, pero 'di ba? Parang nakakaloko na yung mga tumatakbo ngayon, no? Parang kung iisipin natin, napakababa na ng standard ng Pilipinas, 'di ba? Isipin mo yung mga nakakulong na, nakatakbo pa, nanalo pa nga. Then naman, ito naman meron tong kaso, 'di ba? Tumatakbo din, baka manalo pa 'to. 'Di ba? Dahil mapepera tong mga 'to. Tapos yung iba naman, wala namang masyadong experience sa politika pero tumatakbo pa rin, 'di ba? Para lang para lang mapag-usapan ba o ano ba 'yan? Diba ganun na kalala sa Pilipinas eh. Ang problema naman din sa Pilipino guys, kung sino yung mga parang popular, kilala, ganyan, natutuwa sila sa isang tao na to, iboboto na nila, diba? Hindi nila iniisip yung ano ba to, alam ba nila yung ginagawa nila, ganyan, diba? Kung sino-sino na lang eh, basta natuwa sila. Yung iba nga dyan, nag-jingle lang, sinayaw-sayawan lang sila. Diba? Butos-butos pa, pero wala. Nanalo pa rin, diba? Kumbaga yung mga Pilipino, basta naging masaya lang eh, wala na silang pakialam kung may magagawa ba sa politika tong mga to, matutulungan pa tayo ng mga to, 'di ba? Parang wala na lang eh. Wala man lang yung parang criteria na, "Oy, ikaw hindi ka pwedeng mag-apply dito. Yan, ikaw pwede ka mag-apply dito." 'Di ba? Parang sobrang open eh, no? Sobrang open nung ano natin eh, mag-file ng COC, 'di ba? Kahit sino pwede. Kaya ngayon parang nakakatamad na guys bumoto eh, 'di ba? Kasi hindi na natin alam guys kung sino ba yung mga matitino. 'Di ba? Isipin mo na lang yung mga may mga pinag-aralan, 'di ba? Binoboto natin pero wala naman nangyayari, ganun pa rin, corrupt pa rin. Feeling ko naman guys hindi naman to mananalo tong mga to, yung mga nabanggit natin, di ba? Pero kung ito ay nanalo guys, ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang talaga sa mga Pilipino guys pag ito nanalo pa tong mga to. Tangina, grabe na talaga. Di ba ganoon na talaga katulonggis yung mga Pilipino kapag nanalo pa tong mga to. So hanggang dito lang muna tayo guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out.